Zamboanga Peninsula ay kilala dahil sa mga tanyag na pook pasyalan, pati na rin sa masaganang agrikultura at likas na yaman. Ngunit sa likod ng kagandahang ito, may mga kwento na dapat bigyang pansin. Ito ang mga kwentong ating aalamin. Marami ang mga lugar sa Zamboanga Peninsula na naimpluwensyahan at naapektuhan ng mga rebeldeng grupo na New People's Army o NPA ng Komunistang Kilusan sa Pilipinas. Kabilang na ang mga barangay ng Tubac at New Siquijor sa bayan ng Mutya, Zamboanga del Norte at ang barangay Peñaranda sa bayan ng Cabasalan, probinsya ng Zamboanga Sibugay. Sa una ma'am, sa nakamat mo na kong buot, lisod yun kay diri ma'am, kay diri yun ang lugar nga kusog kay sa gera sa unang panahon sa mga MP batok militar. Lisod ma'am sa panginabuhi, sa mong pag-eskwela sa una, gani sa mong panagsuon pito may wagi nakahumana mo. Ako ang mga ginikanan, usa sa mga aktibo sa New People's Army. Usapod ko nga naigsoon nga nagbuhis og kinabuhi sa ilaha. Marami ang apektado sa mga conflict-prone at conflict-affected communities sa Zamboanga Peninsula, kabilang na ang edukasyon ng mga bata sa mga tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA barangays. Sa isa ka semana, makaskwela lang may mga duha ka adlaw kay sige manggagubat aning lugar hagod. Magbit ko sa tunga di lang kay kaisa, kaduha. Magkurog akong tuhod makadungog sa buto kay paminaw na ko ang buto duol na kaayo. In terms of development, dako kayo siya og epekto considering nga even ang mga contractors, mga investors, they refuse to engage sa mga investment dito. Kaya mahadlok man sila. You know before pag for instance nga road concreting, mahadlok ba ato ang mga amigo nato, mga contractor kay sunugon ang ilahang mga equipments before luoy kay na siya nga barangay. It's really malabag, it's a forgotten barangay. In fact, walay dalan diha. O lisod kayo ang dalan. Peñaranda before is really infested sa NPA. And most of the residents there, medyo katong gitawag nato mga masa. Upang tuldukan ang kaguluhang hatid ng komunistang grupo sa Pilipinas, noong 2018 nilagdaan ang Executive Order No. 70 na naging daan sa pagtatag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sa ilalim ng Whole of Nation approach na ito, iba't ibang programa na pangkaunlaran ang inihatid at itinaguyod ng gobyerno sa mga malalayong barangay sa Zamboanga Peninsula. Isa na rito ang Barangay Development Program o BDP. Meron tayong tinatawag na Retold Community Support Program na kung saan ang barangay na yung mga cleared areas, gumagawa sila ng barangay development program. No? So ina-identify kung ano talaga yung pangangailangan ng komunidad and inilalagay nila ito sa kanilang barangay development program. At yun yung pupondohan ng SBDP, no? O yung Support to Barangay Development Program, para may patupad yung programa na sa tingin ng komunidad, yun talaga yung kailangan nila. Mapasalamaton ko sa government kay although layo na jud kay siya na far lang area na siya, then gihatagan pa nila o ganang pagtagad ang mga tao din nga although layo na siya, gipaayo nila ang kalsada para accessible na siya sa tanan. Bisan sa mga tao diri nangalipay kaayo, umikan sa mga parehanin sa kalsada, nga may na namong pag-agitanan sa mga katawhan. Nagpasalamat niyo ako sa gobyerno sa pagkakaroon nga
pila na ka tuig nga daghan na kay silang mga proyekto, programa nga gipaabot sa mga katawhan, ma'am. Dako na kaya mo og kalipay kay amo ang mga bata dili na magkabo, nara sa balay gusto ka mong laba, muuna ka sa gripo, gusto ka mong inom, muuna ka sa gripo. Dako kay pasalamat nga naabot ang tubig karon. Salamat big dako gid sa gobyerno nga natagan man ning projeka. Kaya hantod man ni sa tanan, hantod din na kanabang mga sumusunod di na gid mawala ang tubig. Ko kay nagpasalamat sa mga agency nga naghatag og suporta, nagtabang sa pag-process sa mga dokumento para kami nga mga katawhan diri walay langan-langan ang among gipanginahanglan gitubag. The only way nga para we can get out of that poverty is kaning education. Karon massive ang construction sa ato ang school buildings and other facilities para ang ato ang mga lumulupyo diya sa taas nga dili na gyud mo they will not go astray, in other words. Dako kay nagtabang sa bagong building sa mga estudyante sama sa ako na ko'y anak nga beneficiary diri sa Barangay Peñaranda Elementary School. Kay komportable na gyud sila nga miskwela gyud nga daghan nag mga maestra nga kumpleto na pud sila nga matudluan sila og tarong. Dili na jud pareha sa una nga kaagi pa mig tulo sa libo, dili na jud kaagi, lindot na jud kayong room karon. Salamat kayo. Nagpasalamat ko sa gobyerno kay naanay building, lindot na naanay TV. Ano siya, makaingon jud kag 100.1% conducive learning for learners na gid siya. Apila ang teachers kay naana siya kuan pod teacher's table, chair sa teacher. Okay na jud kay siya. Manang mapasalamaton mi sa government labi na sa kanang program sa LCAC, no? Pamahalaan ay naglunsad din ng mga programa para sa mga miyembro ng Komunistang Kilusan na nagnanais na sumuko sa gobyerno. Ang mga inisyatibang ito ay dinisenyo upang mapadali ang reintegrasyon ng mga dating rebelde sa lipunan at bigyan sila ng suporta para sa kanilang pagbabagong buhay. Una, dakong pasalamat ngadto sa sa AFP nga mayo ang ilang pagtratar sa mga langga man mi diri sa mga sundalo na yun, ikaduha, ang mga livelihood nga gihatag sa mga dako na kanintabang namo nga ingunta sa among kalisod, among kawadon nakatabang ni o katabang po ni pagpundar nga sa ngadto kanang dili na gyud mi ingon nga maglisod gyud ba. Wala namang pinipili ang ating gobyerno. Everybody is equal. So, nagkaroon din sila ng chance. In fact, may mga former rebel tayo naging sundalo na rin. Yan na rin yung tumutulong sa atin. Ang mga dating rebelde ngayon ay itinuturing ng kaibigan ng gobyerno at tinatawag na Friends Rescued o FR. Tutulungan natin sila. Kasi alam natin na sila ay nalinlang lang noon. Pagbalik nila sa kanilang mga community, magiging productive citizen sila at tumulong din sila na bantayan ang mga komunidad kung saan nagiging target or opportunity sa mga recruiter ng CPP-NPA. Sa tinuod, lisod ang kinabuhi sa hukbo. Daghan kay mga sakripisyo. Pati babawan pa nimo kay labi na sa ako kay kan ko na ako'y mga anak. Apil na sa gilampasan ng kamingaw, sakripisyo sa kamingaw sa anak, o sakripisyo sa lakaw, sakripisyo panahon nga na operasyon kay halos dili ka makakaon sa tinuod. Naay pagmahay, anak. Pagmahay ko. Sayang nga akong kinabuhi. Sayang panahon wala ko na ako nagigahin nga timanon ako akong mga anak. Nya wala gyud ko napundar. Bisan saon dili gyud mo daw ang revolusyon. Kusgan gyud ang gobyerno, kusgan gyud ang EFE versus NPA. Idiniklara ng insurgency-free ang Zamboanga Peninsula. Ito ay matapos kumpirmahin ng kasundaluhan na sumuko na ang mga huling miyembro ng armadong grupo at wala ng aktibong presensya ng NPA sa rehiyon. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang pagsisikap ng gobyerno at ang panawagan na pakikiisa ng lahat upang mapanatili ang ating kapayapaan sa Zamboanga Peninsula. Yung mga lugar na naging CTG or Communist Terrorist Controlled Areas before,
No? Na-clear natin yon. Yung mga areas kung saan sila namamalagi, na-clear natin yon. We engage mga universities, colleges, nagkakaroon tayo ng information awareness drive. So, we educate them. No? In-educate natin. Tuloy-tuloy po yon. Para sa ganun ay hindi na sila malinlang ng mga recruiter. Kung ma-address natin ang problema sa tao, pagkain, education, tapos matulungan na natin sila na paano yung sustainable livelihood nila, wala na talagang mag-rebuild sa gobyerno. I hope nga kaning LCAC will continue to help the local government unit. Unya kani siya magpadayon siya so that we can have a long-lasting and sustainable peace and order. Sa mga kabataanonan, mayo nga di gyud magdesisyon nga didto mo padulong sa CPP-NPA kay bisan saon gyud kan gyud kusgan gyud ang gobyerno. Mutuo pod sa ginikanan. Unsay advice sa ginikanan? Mutuo sa kanang ginikanan. Ug unsay itambag nga kana dili pwede. Ana maminaw gyud sa tambag kay maayo ang tambag sa ginikanan. Wala ang ginikanan wala magtambag og kanang makadaot. Ang panawagan po natin dyan sa ating mga kababayan, we have been into this conflict for quite some time, no? Centuries old conflict. And it's high time siguro na pag-isipan na rin natin para sa kapakanan ng ating mga kapakanan ng ating bayan, kinabukasan ng ating mga anak, na baka pwedeng tigilan na rin natin, no? Yung magulong pamumuhay. So, ang gobyerno naman nakahandang tumulong, nakaalalay para makabalik sa normal na pamumuhay yung ating mga kababayan na masabi nating naliligaw sa landas. Ang mga kwento ng pagbabago at kaunlaran ay patunay na sa kabila ng mga problema at pasanin ng gobyerno ay tunay na makabuluhan at matagumpay ang mga pagsisikap upang makamit ang kapayapaan sa rehiyon. Tayo ay makisali at makiisa sa pamahalaan sa pagsulong nito at sa pagpapalaganap ng mensaheng may pag-asa sa bagong Pilipinas.